I, Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. Kapal ng mukha, no? Ang kapal ng mukha, no? Faithfully, responsibly, duty of Vice President. Wala kang ginawa, ninakaw mo lahat. Kapal ng mukha mo. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. You swear to tell the truth, the whole truth, Siminet. She may not like. She may not like. and nothing but the truth in this inquiry, so help you God. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Ayan ha, ito po nilabas po ito ng Kongreso. Nilabas po ito ng Kongreso ang kanilang isa sa mga koleksyon nilang panlaban sa impeachment. Nilabas po nila to, isang pasabog na naman na parang sinasabihan nila si Sara na huwag kang tatanga-tanga. Ha? Ang daming ebidensya laban sa'yo. May papail-file ka pa sa Supreme Court. Anong gagawin ng Supreme Court? Sinabi nga natin dito, walang pakialam ang Supreme Court sa impeachment. Tandaan mo yan. Hiwalay na branches yan ng gobyerno. Hindi nila pangimasukan tong impeachment. Dahil lalabag sila eh. Nasa konstitusyon to. Ang Congress ang may karapatang mag-impeach. At regarding impeachment, nagawang ng Congress ang tamang paraan. Merong naghain at merong 2/3 of vote. 1/3 lang hinahanap. 2/3 to. Oh. Pinersa ba yung pagpirma? Hindi. Pinapalabas nila puwersado. Saan nila kinuha yung ebidensya? Narinig ko lang. Nalaman ko lang. Pag sinabing nasa ng ebidensya, kulang-kulang ang utak. Oh. Nasaan? Paano pa pakilaman ng Korte Suprema to? Pag pinakailaman niya to, wala na. Wala nang balanse. Eh kasi kinakanker o sinasakop niya na ang isang branches ng government which is the legislative. Hindi po pwede yun. Kaya yung pinapile nila Torion, yung pinail netong Sersuari, pampatagal lang yun. Ngayon, ginagawa nyo ng fake news na na pinagsasalita na ang Congress ukol sa impeachment. Ganun naman talaga eh. Ganun lang gagawin ng Korte Suprema. Alangan naman kasuhan nila yung Congress. Bobo eh. Ganon yun sa lahat ng proseso. Ganon. Huwag kayong tanga. Yung iba biti fake news na. Ala, lagot na. Kongreso, pinapano na ng Korte Suprema. Tanga. Kahit sabihin nyo, ang Senado, pwede niyang antablayin yung desisyon ng Korte Suprema dyan eh. Pag sinabi ng Korte Suprema, huwag ituloy ang impeachment, walang magagawa yung Korte Suprema pag tinuloy yan ng Senado. Pare-parehas lang silang pantay na branches ng government. Inutil! Bobo! Lagot na, Senado! Pinapahinto. Ba't papahintuin ng Korte Suprema ang impeachment? Anong karapatan niya? Eh, nasa konstitusyon yun. Nakuha ang numero. Nakuha ang 2/3 of vote. Nakuha ang mga complainant. Inutil! Kaya nga sabi ni Luistro, wala karapatan ng Korte Suprema. Hindi niya kaya yon. Dahil siya mismo lalabag sa rules. Kahit siya pa ang kataas-taasan na husgado o Korte Suprema nga. Dahil kung pagbabasiya mo, same branches lang sila ng government. Different function, but same equal government
branches. Water faker. Imagine myself cutting his head. Oh, kita mo? Ganito ba yung vice presidente mo? At saka nga pala, bago natin ituloy yan, ipapaalala ko lang sa inyo, baka kasi nakakalimutan nyo na. Okay? Dito kasi nagsimula yan. May troba ko lang sa inyo. Kasi baka nakakalimutan nyo na eh. 19 days po yan. Ah, Yes, Madam Speaker. Now, Madam Speaker, ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya ng kanilang accomplishment report. 'Di ba? Sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang liquidation report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng accomplishment report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon. oh, Madam kita mo dito pa, nung bagong inimbestigahan to, 19 days pa lang yung 125 million. Pero hindi pa natin inaalis dito yung mga holiday. Pag inalis nyo po yung mga holiday, halos 1 linggo lang, 7 days lang. Ginastos ang 125 million. Pasok sa Guinness Book of Record. Speaker, maaari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, mula po sa SAOB, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days. At tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Oh, 11 days. Pababa lang pababa. Wala pa yung holiday. Pero pag inano mo yung mga Christmas, Noche Buena, Rizal Day, kasi December, konti na lang yung ng government dyan, pasok. Konti na lang nagpa-function ng mga trabaho dyan. Kung tatanggalin mo, actually, 7 days lang. Christmas. Dispiras ng Christmas, 24-25, tatanggalin mo yan. Kasi, okay lang eh. Kung nagastos mo, regular fund. Regular fund, kahit Christmas mo gastosin yan. Ay nang hindi magets ng iba, ipapa-explain ko lang sa inyo. Kung regular na pondo yan, pwede mong itulong sa medical mission niya, burial mission niya, regular fund. Pwede po yun. Regular fund. Pero yung 11 days na tinutukoy dito is confidential fund. Pusang ama ka. Na ang confidential fund is buying information. Hindi siya ordinary fund na pwedeng itulong mo sa tao. Pambili ng impormasyon ang confidential fund. And sa panahon ng Disyembre, anong informasyon naman ang bibilin mo dahil Pasko na sa mga tao? At diyan sa departamento mong DepEd, anong bibilin mong impormasyon kung bakasyon na ang mga estudyante? December na. Baka naguguluhan lang kayo. Baka naguguluhan kayo kung gaano kakurakot tong vice presidente. December po, wala nang ganong pasok ang estudyante. Bakasyon. At yung 125 million sa DepEd yun. Doon nakadikit yung confidential fund. And anong gagawin mo sa confidential fund? Bibili ka ng impormasyon. Doon mo gagawin yon, hindi sa medical, hindi sa burial, o etc. So, anong impormasyon ang gagawin mo sa December para sa mga estudyante o sa edukasyon? Wala. Bakasyon eh. Oh,
At nung kinalkal to, Nino, ng Kongreso, ginawa ni Gina Acosta, winidraw ang pera, nagmamadali pa. Anong utos ni Sara? Ibigay kay La Chica. Pagbigay kay La Chica, wala nang nangyari. Bakit walang nangyari? Sabi ni Gina Acosta, binigyan na siya kagad ng papel na tapos na. Tapos na kaagad. Accomplishment report na ang binigay ni La Chica. Ginagago lang nila eh. Oh. Sa tutusin, hindi 5 days. 1 day lang ang confidential fund. Oh. Nyolo, bakit 1 day lang? Ayon sa kwento ni Gina Acosta, pagka-withdraw niya, nadulas-dulas pa siya, hindi na, tinanong pa siya sa vault, hindi niya na nilagay sa vault. Nung una, nilagay niya daw sa vault, apaw daw, umaapaw. Ay, nagkamali yung kwento, binago. Hindi niya para daw nilagay sa vault, diniretso kay La Chica. So, suma total, 1 araw lang ubos ang confidential fund. Bakit 1 araw lang? Eh kasi pagkabigay kay La Chica, binigyan si Gina Acosta ng accomplishment report. Nagtaka yung Kongreso. Kabibigay lang ng pera, meron ka na kagad natapos na accomplishment? Oh. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Oh, Speaker, kita mo? Kasi nga, kung surveillance, confidential pa buying information, magpapasurvey ka ng lugar. Sa surveying yan. So, sa surveyin mo, sa loob ng 11 days, tapos mong surveyin yung lugar? Hindi ganon. Mahirap mong i-explain yun. 125 million, 11 days. Kung magbabay ka ng information, may survey pa yan. Si-surveyin mo yung lugar. Pag survey mo ng lugar, gagather ka pa ng data. Pag gather mo ng data, tsaka ka pa lang mag-i-implement. Pagtapos ng implementation, tsaka ka palang gagawa ng accomplishment report kung sakaling may nangyari. Ganun yun. Pero pinapalabas ni Sara, 11 days nagawa nila lahat. 11 days natapos nila lahat. Ay pusang ama. Parang Eduardo, thank you. 11 days? Confirm mo Oh. lang, Madam. Di ba? Eh bakit? Kasi ganun din trabaho niya nung mayor siya. O ito na po, nung mayor si Sara. Biro niyo po nung mayor si Sara. Sila lang po sa Davao ang may pinakamalaking confidential fund daing pa Makati, Manila, Quezon City. Davao ang pinakamalaki. Oh. Pakinggan niyo to. Ipinasisilip ng isang mababata sa Commission on Audit ang mahigit 2 billion pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong mayor pa siya ng Davao City. Si Bibi Duterte hindi raw muna magkokomento sa ngayon tungkol sa issue. May unang balita si Jonathan Andal. Biro mo, almost 2 billion confidential fund sa Davao. Ano ba meron sa Davao? Ibig sabihin, kung 2 billion yun, lahat ng Davaoenyo, NPA. Diba? Kung 2 billion yun, lahat ng Davaoenyo, terorista siguro. Biro mo po ang confidential fund niya ng mayor, 460 million.
Batay sa audit reports ng Commission on Audit na sinuri ng GMA Integrated News Research, sa dalawang termino ni Vice President Sara Duterte bilang mayor ng Davao City mula 2016 hanggang 2022, umabot sa mahigit 2.6 billion pesos ang ginastos na confidential funds ng lokal na pamahalaan. 2016, 144. 2017, 293. 2018, 420. Tapos, pag tinignan po yung dokumento, hindi niya kayang ipaliwanag kung papaano ang confidential fund. Hindi niya alam ang paliwanag ng confidential fund. Kung paano niya i-elaborate ng katulad ng ginagawa niya sa Kongreso. Hindi alam ni Gina Acosta, hindi alam ni Sulaika, hindi nila alam. Kumbaga yun din ang stop ni Sara doon sa Davao nung mayor siya. Hindi nila alam kung paano i-explain yung confidential fund. Ganun po kakurakot si Sara. Ang alam niya lang, lumagok, lumunok ng pera. Kasi makikita mo, the way i-explain ng mga Davao group ni Sara na sila Acosta, sila Sulaika, hindi nila kayang i-explain saan nila dinala yung confidential fund nung mayor pa siya. Mula 2019 hanggang bago siya tumakbo bilang ikalawang Pangulo noong May 2022, 460 million pesos na confidential fund ang ginasta ng pamahalaang lungsod taon-taon. Tsaka magtataka ka dito, yung 2019 hanggang 2022, 460 na ng 460 ng 460. Pusang ama, pare-parehas uniform na ang korupsyon. Imposible naman yun, magko-confidential ka. Magbabayad ka ng information, pare-parehas yung presyo, 460 ng 460. Ano yan, hindi natatapos yung paggawa mo ng confidential fund? Pare-parehas yung senaryo? Ha? Pare-parehas yung senaryo? Ganun ka kapal lang mukha, Sara Duterte? Kung talagang naging useful sa Davao City ito, di dapat ay meron din itong performance report at the list is di maibalik kung hindi naman ito ma-account ng maayos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, kung susumahin, aabot sa 1.2 million pesos kada araw ang ginastos na confidential fund ng Davao City. Pero mo 1.2 million a day? King Imim. 1.2 million a day ang ginagastos ni Sara. Si Pulong 2.5 a day sa 51 billion hayop na pamilya. Xi Jinping. Saan ka makakita ng pamilyang ganyan? Binuhay, pinakain ng pamilya nila sa pera ng taong bayan sa pagnanakaw. Kaya nga yung mga mukha neto nila Sara, yung mukha neto ng mga anak ni Digong, pwede nyo singilin eh. Pera ng taong bayan niyang pinantapal nyo sa pangit na mukha nyo. Pwede yung singilin yan. Yung mukha ni Sara na puro tapal. Confidential pan dyan. Yung pinantuturok ni Digong na fentanyl na primera klase, yung high grade na fentanyl, pera ng taong bayan yan, confidential pan yan. Yung pinampopondo ni Pulong para sa mga shabu sa buong Pilipinas, pera ng taong bayan yan. Who is this stupid can? Stupid can? Stupid can? Hindi
Tignan mo naman kasi yung mukha ni Sara ngayon. Ilan sandamakmak na tinapal sa mukha na yan. Biro mo yung itsura dati, tignan mo yung itsura dati. Mabantot. Puta, tignan mo ngayon, oh. Lagi na lungsod si VP Sara sa nakalipas na 6 na taon. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, mas malaki ito kumpara sa confidential funds ng 3 pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas. Ulitin natin ha. 3 pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas. And pag pinakamayayamang lungsod ka po, gusto kong ipaintindi sa inyo, nandun ang kalakal, nandun ang business, nandun ang revenue. Kasi nga, ikaw ang pinakamayaman. So pag nandun yung mga yon, nandun ang mga international people, nandun ang mga VIP, mga importanteng tao, nandun ang pere. Siyempre, dapat mas mataas ang confidential funds mo para yung act of terrorism, yung security ng lugar ay ma-enhance mo. Kung meron man nakikita kang pagbabadya ng kidnapping, pagbabadya ng nakawan, pagbabadya ng anuman, magiging hadlang sa pag-unlad ng lungsod mo, madidetect mo through confidential fund for buying information so that you can monitor and well establish your city. Because you are buying information in different kinds of people with your authority within the police or the military to monitor the security of your city. Okay? Pero, bakit mas mataas ang sa Davao? Bulok na syudad. Walang ganong nag-i-invest. Konting ambon lubog. Pag nag-checkpoint, puro shabu. Oh, bakit mas mataas sa Davao? Maunlad na si syudad ba yan? Hindi. O ano nga kailangan mong ibay ng information? Wala nag-i-invest sa'yo. Walang ganong trabaho dyan. Gutom ang mga tao. Sa halagang 70 pesos, 2 kilometro ang pila. Ganon kapatay gutom ang Davao sa mga Duterte. Oh. Mula 2016 hanggang 2022. 1.4 billion pesos sa Makati City. Oh, eto pakita ko lang sa inyo kung gaano kayo binubobo ng mga Duterte. Sa Davao, 2.6 billion. Sa Makati, nandun na po lahat ng VIP. Nandun lahat ng expat. Nandun lahat ng mga Makati Business Club. Lahat ng halos mayayaman sa buong Pilipinas nasa Makati. Pero po, ang confidential fund lang po ay 1.4 billion. Isipin nyo to Nasa Makati na lahat ng expat, foreigner, lahat. Investor, lahat. Ekonomista, lahat. Pero ang confidential fund, 1.4 billion. Sa Manila, 477 million lang. Nandun na rin ang malalaking kumpanya, malalaking factory, lahat. Sa Quezon City, 435 million. Andun na mga high class na mga tao sa Quezon City. Nandiyan na lahat, mga artista, lahat. Pero 435 million lang. Putik sa Davao, sino ba nakatira dyan? Hollywood. Sino nakatira sa Davao? Si Donald Trump? Si Xi Jinping? Sino nakatira dyan para magkamal ka ng 2.6 billion confidential fund? Kundi ba naman kayo manyaki sa pera?
Di ba? Kita nyo naman ang diferensya. Tingnan nyo yung sa Makati. Tinalo niya yung Makati. Na ang Makati, nandun po ang business district na pinakamaunlad sa buong Pilipinas. Nandun. Paano mo nagawa yun kung di ka ba naman magnanakaw? Hi friends and not friends and not friends. Di ba? At kung ayaw nyo mag-like, wag na kayong manood! Ayaw nyo mag-like eh! Wag na kayong manood! Manood na lang kayo ng Pornhub! Madali naman ako kausap eh! Di ba? Madali naman ako kausap. Ayoko na yung nagpa-plastikan pa tayo dito. Ha? Nagkakabulol-bulol na ako dito. Ikaw, nakatulala ka lang dyan. Mag-like ka na lang, hayop ka. Diretso natin to. Ayan na, ang title nito, The Verified Complaint of Impeachment Against Vice President Sara Duterte. Kongreso, napakalupit nyo. Shoutout sa Congress. Paring Dan Fernandez, hindi na kayo nagre-reply sa GC natin ha. Nabibisit na ako. Tahimik kayo sa GC natin, puro kayo kumpanya. Puro kayo kampanya, hindi na kayo nagre-reply doon ha, nila Uncle Akop tsaka ni Uncle Abante. Tahimik kayo sa GC. Mahan ng 215 House members ang articles of impeachment laban sa kanya. 215 po ha. 215. Nadagdagan pa po yan after masubmit. Umabot po yan ng 250. Ganun po kagalit ang mga Pilipino sa kanya. Alinsunod sa Article 11 ng ating konstitusyon, hindi na kailangang magsagawa ng impeachment hearing ang House kung ang articles of impeachment ay pinirmahan na ng 1/3 ng lahat ng miyembro nito. Makinig ka dito, Torion. Makinig ka dito, Sara. Huwag kayong tatanga-tanga na sinasabi niyong invalid ang impeachment complaint. Nakapaloob yan sa Artikulo 11, Article 11. Ayan o. At least 1/3 of all House members. Anong ginawa nila? 2/3. Tapos ngayon, mamaliin nyo na naman yung senaryo na hindi qualify yung impeachment complaint. Kasi nga, yung tatlong na una ay hindi pinansin. Hindi pinansin, hindi in-initiate pa yon, hindi pa nag-initiate. Kasi ang initiate is yung talagang dininig na ng Commission of Justice ng Congress. May nagawa na bang hearing doon sa tatlong impeachment complaint? Wala pa. Kasi kung may hearing yon, ibig sabihin, nag-process na yung Commission of Justice. Wala pang ganun eh. Mother father, mother faker. Gawa ng impeachment hearing ang House kung ang articles of impeachment ay pinirmahan na ng 1/3 ng lahat ng miyembro nito. Sa 306 na kasalukuyang miyembro ng House sa 19th Congress, 215 o higit pa sa kinakailangang 102 members ang lumagda sa articles of impeachment kung kaya't ito ay agarang na itransmit sa Senado. Bukod sa naunang 215 House... Siyempre sabi nila, bakit walang hearing? Kasi nga po, hindi na pinadaan sa Commission on Justice.
Kasi nga po, nakuha po ang 1/3, almost 2/3 of votes ng House. So overwhelming ang boto. Ayun ang sinasaad sa Article 11 na you cannot process the hearing on Commission on Justice if you got the 1/3 of the votes of the House Congress. Members, meron pang 25 mambabatas ang dumagdag sa pagberipika. Okay, 240 pala. I stand by my corrected. I stand corrected. 240. I'm sorry, I'm false. At pagpirma sa impeachment complaint. Dahil dito, halos 80% na ng buong House of Representatives ang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. 80%. Ina mo. Diba? 80%. Papatalsikin na si Sara. Ayaw na ayaw na. Ina ka. Tiger Eyes, thank you. Thank you. Ngunit bakit nga ba na-impeach si VP Sara? Ano-ano nga ba ang grounds na nakalagay sa verified complaint for impeachment? Nang manumpa siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa noong July 1, 2022, nangako siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ang konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Ayan ang pinangako ng impaktitang may tiniling. Diba? Pangangalagaan ng konstitusyon at poproteksyonan ng Sara Duterte. Anong ginawa? Anong ginawa? Ngunit sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara ang kanyang sinumpaan, kung kaya't siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, other high crime. Biro mo yan, oh. Biro mo, ayan yung ano nyo. Diba? Biro mo yung kaso, lahat pasok eh. Oh. Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, Ayan, no? Culpable violation of the Constitution. Pasok! Betrayal of public trust. Pasok na pasok. Graft and corruption. Naligo nga sa pera eh. Ha? Ano sabi ni Babalu? Ha? Naligo ka eh. Ha? Patay gutom ka sa pera eh. Ha? Nilulok mo eh. Ha? Stupid. Iba ka, Chong. Iba kay. Ang lupit mo, pre. Nilunok mo. Tapos ayaw mo magpaliwanag. Ang tindi mo. other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Narito ang 7 grounds for impeachment na nakapaloob sa articles ng verified impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Huwag kang mag-alala. Oh, yan. Violation, Artikulo 1. Kapag may tililing ka, hindi ka pwedeng maging vice presidente. Tililing! At high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Oh, kita mo, ang palusot ng DDS, kapag namatay pa naman hindi ba naman hindi naman sinasabing papatayin niya eh. Bobo!
Bobo no? Hindi naman niya sinabing papatayin niya eh. Kapag namatay pa siya. Bobo, hindi ganun nasusukat yon. Ang nasusukat na meron tayong vice presidente na nagko-connive sa mamamatay tao, tanga. Meron tayong vice presidente na kayang gumawa ng illegal. Yun ang punto de vista. Ang vice presidente natin saray sa illegal na gawain. Ano yon? Pagpatay ng tao na illegal. Bobo! Yan ang tatandaan mo, ha? Kesyo wala pa, kesyo nandyan. Pero yung ugali niya ang usapan dito. Willing siya at nagagawa niyang makipag-connive. Nagagawa niyang kumausap ng mga kriminal. Diba? Kriminal yun eh. Ano sabi ni Robin? Bakit yung mga kriminal may barel? Diba? Ayaw nga ni Robin nun eh. Sabi ni Robin, bakit yung mga kriminal, pag gun ban, may barel? May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Nakapaloob naman sa Yan ang vice presidente. Putik, bayolente. Yung utak niyan, nagluluga. Yan ang vice presidente nyo. Yung utak, nagluluga. Article 2 ng verified impeachment complaint na nagkasala 125 million pesos ay na-liquidate at na-disburse mula December 21, 2022 hanggang December 31, 2022 o sa loob lamang ng 11 araw kung saan 4 pa rito ay non-working holiday. Kita mo? 16 million pesos mula Non-working holiday, 4, tindi. rito ay ginamit para sa maintenance at rental ng safe houses na ang ilan ay nagkakahalaga pa ng 200,000 pesos kada araw. Lumalabas na 11,363,636 pesos and 36 centavos ang ginastos ng OVP kada araw mula December 21 hanggang December 31 mula sa confidential funds. Gumamit din ng gawa-gawang pangalan tulad ni na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at iba pa ang OVP sa kanilang acknowledgement receipts ng confidential funds. Sa pagberipika ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa 1,992 pangalang ginamit ng OVP bilang mga nakatanggap ng confidential funds, 1,322 dito ang walang birth records at imbentong pangalan lamang. Galing! Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, wala sa PSA. Sasabihin ng iba, wala eh. Mga codename yan eh. Kahit codename yan, boy. Kailangan may paper trail. Hindi ka papayag na ang pera ng taong bayan o ang pera mo gagastusin ng walang record o paper trail. Walang tracing. Hindi ganun ang pera ng taong bayan na pwede lang gastusin kung saan nila gusto nang hindi natin na-detect. Papayag ka ba nun? Ano yung pag Duterte exempted? Di ba ganito? Sa Article 3 ng verified ng monetary gifts mula kay VP Sara. 50,000. Nagbigay ng mga 50,000, 25,000. Bakit? Kasi po, para ma-process ni Sara yung procurement, yung mga proyekto. Maibigay po ito saan? Sa very, very close nila na bidder. Pag nabigay sa very close bidder, doon nila magagawa yung porsyento nila. Makakakuha sila ng kickback. May porsyento sila sa proyekto. Diba? Ayan din ang nangyari saan? Sa Ghost Student.
Kinunaib nila ang mga private school na merong kickback si Sara Duterte. Meron tayong ghost student, meron tayong ghost building, meron tayong ghost employee. Pakalupit ni Sara, the friendly ghost. Hi friends and not friends and not friends. Opisyal na ito ay responsable sa mga bidding project sa DepEd. Ang hayagang pagpapahintulot ng gawaing ito ay direktang paglabag ni VP Sara sa RA 3019 at RA 6713 patungkol sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ipinapakita naman sa Article 4 ng Verified Complaint for Impeachment ang nagawang paglabag ni VP Sara hinggil sa hindi maipaliwanag na yaman at pagkabigong ipakita sa SALN ang kabuuan ng kanyang ari-arian. Ang pagtaas sa net worth at assets ni VP Sara ay labis at hindi makatwiran para sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi angkop ang pera niyang naipon kung pagbabatayan ang sweldo niya sa gobyerno. Sa Article 5, Pero mo hindi nagtatali kung pagbabatayan mo yung sweldo niya. Putek, bilyon-bilyon na ang pera ni Sara. Sa isang bahay po niyan, 2 ang swimming pool. Merong hot, merong cold. Diba? Makakita niyan. Pinakita ko sa inyo. Diba? Meron pa silang 20,000 hectares. Meron pa silang 10,000 hectares. At iba't ibang bahay sa Metro Manila. Hindi po nagbibili ng bahay si Sara hanggat hindi 2 ang swimming pool kapag walang hot and cold. Mami Chris Rose, maraming salamat! Thank you! ang verified complaint for impeachment bukod sa pagbigay ng death threats kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nakagawa ng high crime si VP Sara dahil sa kanyang pag-utos na ipagpatuloy ang extrajudicial killings sa ilalim ng Oplan Tokhang sa Davao City nung panahong siya ang mayor nito. Kapul, berdugo ang anak, berdugo siyempre ang ama. It runs in the family. Diba? Kriminal, protektor ng pusher, mahal ang China. It runs in the family. We are living Duterte family. Duterte family. Dirty family. We are living Duterte family. Dirty family. Dirty family. Dun sila mula Davao. Ang Duterte nasa kanal. Magulong pamilya to. Mahal na mahal mga Chino. Come on! We are living Duterte family. Dirty family. Dirty family. When I started the Operation Tokhang, I was called by him about Tokhang, and it was approved by Sara Duterte. It was approved by Sara Duterte. Sir Ronel Jose, maraming salamat. And hindi naman siguro tatanggapin ng ICCC, Las Cañas, Matubato, Garma, kung hindi sila tatanggapin kung hindi valid ang kanilang statement. Nandun na sila ngayon. Valid na valid ang statement dahil inisponsoran pa sila ng ICC. Diba? Hindi naman kita kukunin kung hindi kita mapapakinabangan. Ganun lang yun. By Sara Duterte.
Because at that time, she was the mayor. Duterte. Okay? Yan ang maganda. Sa totoo lang po, kailangan na natin burahin sa ating sistema ang alin? Ang mga Duterte. Burahin na po natin. Alisin natin ang mga Duterte na nambudol lang sa atin. Pinapalabas ng mga hayop na yan. Nalilinisin sa 6 na buwan ng Pilipinas. Pinangakong tinapon lamang sa inidoro. Mga budol. Yung pala mas mahal nila ang mga Chino, mga China. Ganun po mga Duterte. Ang mga shabu, gawa-gawa ng kaibigan nila. Ang mga kaibigan nilang pusher, big time pusher na sindikato, mga mafia, protektado at buhay na buhay. Dito, hanggang ngayon. Samantalang ating mga Pilipino na sidecar boy, driver, tricycle driver, nagtitinda ng sigarilyo, balot vendor, patay. Tignan nyo yung mga nagre-reklamo at humingi ng hustisya ngayon. Napakahirap. Anong trabaho ng asawang pinatay? Balot vendor. Anong trabaho ng isa? Construction worker. Patay lahat. Mahihirap. Yung, Jigong, kaibigan, buhay. Nagnenegosyo pa. Kumita pa sa Dubai. Bumili pa ng properties. Gamit-gamit yung Parmali. Ano pa? Yung isang asawa ngayon, tumatakbo pa. Tumatakbo pa sa Quezon City. Isa sa mga founder ng Pogo, pusang ama niya. Diba? Ayan po ang ating reaksyon dito sa walang yang Sara Duterte na to. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may